Kung maalala po natin ang mensahe ng nakaraang linggo, ay ito ay tungkol dun sa tanong ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Kayo, sino naman ako para sa inyo? At yun pong pinaka-leader ng mga alagad na si Pedro ang siyang magsalita at ang sabi niya, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At ito po yung kapahayagan ni Pedro. At sinabi nga niya, mapalad ka Simon, sapagkat ito ay hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao. Ang kaisipang ito ay nanggaling sa aking Ama na nasa langit. At sinabi nga niya rito na dito niya ibibigay yung mga susi ng langit na anuman yung kanyang pakawalan ay pakakawalan sa langit, anumang pigilan ay pipigilan sa langit. Ito po yung pinakabuod ng mensahe ng nakaraan. At ang binigyan ho natin ng diin ay isa roon sa mahalagang susi na yon para kung sino man ang papasukin ni Pedro sa langit ay makakapasok dahil doon sa kanyang hawak na susi ay makakapasok. At ito po ay tungkol doon sa pagpapatawad. Kaya nga sinasabi yung hindi ninyo patawarin ay hindi patatawarin at yung patawarin niyo ay patatawarin. Mahalaga dito mga kapatid na nakita natin na binabanggit dito si Pedro, pero ang Pedro ay yung lahat ng mga mananampalataya na nagpapahayag na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Nais ko po na tayo ay sumandaling yumuko, tayo manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, pagyamanin po ninyo sa aming puso't isipan ang mensahe na nais ninyo na aming maunawaan. At patuloy po ninyong buksan ang aming mga puso, lalo na sa pagiging mga mananampalatayang Kristiyano at aming matiyak na kami nga ay tunay ninyong mga alagad. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Nais ko pong basahin sa banal na kasulatan yung atin pong pagbubulay-bulayan dito po sa Ebanghelyo ni Mateo Kabanatang 16 mula talatang 21 hanggang 28. Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagalitan. Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos, kailan may hindi yan mangyayari sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, umalis ka sa harapan ko, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan ito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong iyo'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Tandaan ninyo, may ilan sa inyong naririto na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. Kung atin pong sisimulan nito, makikita ho natin na meron hong bahagi doon sa talatang 20, hindi po natin binasa ngayon, na inamin ng ating Panginoon na siya nga ang Kristo. Pero sinabihan niya yung kanyang mga alagad na huwag ipagsasabi ito. No? At kung titingnan ho natin yung dahilan kung bakit hindi mo na dapat ipagsabi ng mga alagad, ay maaaring ito po yung dahilan. Sapagkat during that time, hindi pa ho nangyayari yung matapos ang siya maipako sa krus, siya'y namatay at sa ikatlong araw ay muling nabuhay. Dito po ay
makikita ho natin na sinabi ng ating Panginoon sa verse 21, mula noon. Ano yung ibig sabihin ng mula noon? Mula noong ipahayag niya sa mga alagad na siya nga yung Kristo. So, confirm na ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad na siya nga yung Kristo, yung Mesias. No? Yung iniintay ng mga Hudyo na the Anointed One. Pag sinabing the Anointed One, ibig sabihin, ang iniintay nila ay yung hari. Yung ipinangako na manggagaling doon sa lipi ni David, ni Haring David. At kung paanong nagkaroon ng tinatawag na golden years, yung pamumuno ni David at ni Solomon, babalik ito muli doon sa bayang Israel o bansang Israel. Kaya ito yung kanilang hinihintay. Ito yung dito excited yung mga alagad ng Panginoon. Lalo na nung kinonfirm nga ng Panginoon na siya nga itong Kristo. At ako yung iniintay ninyo. Pero dito, nagsimula ang Panginoon na ipinaalam na niya sa mga alagad kung ano yung mangyayari sa kanya. At dito po sa bahaging ito, sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari, at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin. No? Ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. Makikita ho natin yung parang binuhusan na malamig na tubig, yung excitement nitong mga alagad na sinabi niya, ako yung Kristo, pero ako'y papatayin. So, ano kung magiging reaksyon nila? Kaya makikita ho natin dito yung naging reaksyon ng mga alagad sa pamamagitan ni Pedro. Pero ito, bago natin pag-usapan yung reaksyon ni Pedro, hindi naman sinabi ng Panginoon na ako ay papatayin. And then period. Sabi niya, ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw ako'y muling mabubuhay. Mukhang hindi yata masyadong naunawaan o during that time hindi pa nauunawaan ng mga alagad yung sinasabing muling pagkabuhay. Sapagkat para ho sa mga Hudyo, yung muling pagkabuhay ay doon sa huling panahon, no? Na sabay-sabay mabubuhay ang mga mananampalataya, yung kanyang bayang Israel. No? Ito po yung kanilang pagkaunawa sa resurrection. Pero dito, hindi pa ito nauunawaan ng mga alagad. Kaya nga, ang reaksyon ni Pedro, sabi, dinala siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagalitan. Panginoon, wag nawang itulot ng Diyos. No? Dahil kinikilala namin kayo yung Kristo. Kayo yung Anointed One, kayo yung Hari. At kayo yung anak ng Diyos na buhay. Hindi mangyayari sa inyo to. No? Wag nawang itulot ng Diyos. No? Sabi niya, kailanman hindi yan mangyayari sa inyo. Pero dito makikita ho natin na matindi ho yung sinabi ng ating Panginoon kay Pedro. Sabi dito, ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, umalis ka sa harapan ko, Satanas. No? Biro mo, inaddress niya yung isa sa mga alagad na si Satanas. Kung titingnan ho natin, ilang sandali pa lamang yung nakakaraan, ay sinabi niya kay Simon Pedro, mapalad ka sapagkat hindi inihayag sa iyo ng tao yung sinasabi mo na ako ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ang nagpahayag sa iyo niyan ay ang aking amang nasa langit. So nandito pa lang yung revelation coming from God the Father. And then suddenly, makalipas lang ng ilang panahon, ay hindi na ang Diyos ang nagpapahayag naman sa pamagitan ni Pedro, kundi si Satanas na. At sinabi pa ng Panginoon, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. So matinding rebuke ito. Kaya itong rebuke na ito kay Pedro, rebuke din sa lahat ng mga alagad na naroon sapagkat siya yung spokesperson. Siya yung sang-ayon sila sa sinasabi ni Pedro dahil iniisip nga nila na ito yung hari na ipinangako. Ito yung magliligtas sa amin sa imperyo ng Roma. No? At ito yung magbabalik ng magandang taon. Parang golden years, ibabalik yung panahon ni David. Yun yung kanilang expectation. At yun ang kanilang pagkaunawa tungkol sa pagdating ng Mesias. At hindi pa nila nauunawaan yung tinatawag na suffering Messiah o suffering servant na ang dahilan mamamatay ang ating Panginoon para magkaroon nga ng katuparan yung pagliligtas hindi lamang sa Israel kundi sa buong mundo. No? At ito'y kaligtasan mula sa kasalanan at tiyak na kamatayan, kapahamakan ng walang hanggan. At muling maibalik yung buhay na walang hanggan. Hindi pa ho lubos na nauunawaan ng panahon na yon
ng mga alagad. Kaya dito, inaddress uli ng Panginoon yung mga alagad, no, tungkol sa pagiging alagad. Ito na yung kanyang challenge, yung hamon sa pagiging alagad. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. So meron pong tatlong mahalagang bagay sa pagiging alagad. At ito po yung hamon sa mga alagad noon at hamon din sa atin sa panahon natin ngayon. At kaya nga habang atin pong pinagbubulay-bulayan nito, mag-reflect ho tayo na madali bang maging alagad ni Kristo Jesus. Sapagkat gusto natin na maranasan yung kanyang pagliligtas sa ating buhay at mayroon tayong pananampalataya sa Kanya. Ngunit bilang mga mananampalataya, tayo rin ay mga alagad, mga tagasunod. At ano po yung hamon ng Panginoon? Una, itakwil ang ukol sa kanyang sarili. No? Let him deny himself. No, medyo matindi ho yun. Paano natin maunawaan itong let him deny himself? Ibig sabihin ba nito ay pababayaan mo na yung sarili? No? Hindi ka nakakain, hindi ka na maliligo, no? Hindi po ganoon ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin po nito ay ang pangunahin na sa iyo ay yung tungkol sa iyong Panginoon. Bilang ikaw ay tagasunod, ang nasusunod na at ang iyong pinahalagahan ngayon ay hindi na yung tungkol sa iyong sarili, kundi yung tungkol na sa gusto ng iyong Panginoon na ipagawa sa iyo. No, kaya ito po yung kaya nga sinabi dito, hindi nanggaling sa Diyos yung iyong iniisip. So ibig sabihin nito, kung tayo ay mag-iisip, kung tayo ay mayroong sasabihin, kinakailangan natin idulog sa Panginoon. Panginoon, ito bang iniisip ko? Ito bang aking planong gawin? Ito ba ay ayon sa kalooban mo? No, ito ba ay hindi lamang gusto ng aking sarili? No? At ang mangyari hindi yung gusto ko kundi yung kalooban mo ang siyang mangyari. So ito po, ganito na po mag-isip ngayon ang isang alagad ng Panginoon. Kaya inuuna na niya yung kalooban ng kanyang Panginoon, hindi na iukol sa kanyang sarili. Kaya nga makikita ho natin dito sa verse 25, iugnay ko po ito dito sa unang bahaging ito. Sabi ro sa verse 25, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan ito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. No? Dito po makikita ho natin na kaya mahalaga po yung pagtatakwil sa sarili dahil hindi na ho natin pinoproblema yung tungkol sa ating kaligtasan ng ating buhay. Dahil kapag pinahalagahan natin yung buhay, sabi lalo itong mawawala. Pero kung yung ating buhay ay binibigay na natin sa Panginoon. No, sabi dito, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. So napakagandang salita ito ng ating Panginoon na binibigyan niya ng assurance yung kanyang mga alagad na kapag itinakwil nila yung ukol sa kanyang sarili, hindi ko naman kayo pababayaan. Hindi kayo mapapahamak. Mapipreserve lalo yung inyong buhay kapag kayo ay nagtakwil ng inyong buhay para sa akin, sapagkat lalo nyo makakamit ito. So yun po yung sinasabi doon sa unang bahagi. Ang pangalawang bahagi po na sinasabi rito ay yung hindi lamang yung itakwil niya ang kanyang sarili, kundi pasanin ang kanyang krus. No? Let him carry his cross. So kung titingnan po natin ito, ang ibig sabihin po ng cross, na maaaring ng panahon ito hindi pa rin lubos na naintindihan ng mga alagad, pero alam nila ang krus ay simbolo ng parusa doon sa mga taong makasalanan. Pero dito binibigyan ng Panginoon na yung krus ay yung pagpasan nito ay isang sakripisyo na kahit mapahamak ka, no? Kahit ikaw ay mawalan o masaktan, ito naman ay iniaalay mo para sa akin at para sa mga tao na iyong pinaglilingkuran. Kaya nga gusto ko iugnay ito doon sa verse 26. Ang sabi rito, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit
mapapahamak naman ang kanyang sarili. Sa ibang translation, mapapahamak yung kanyang kaluluwa. No, ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Ito pong tanong na ito ng Panginoon ay tinuturuan niya yung mga alagad na mag-isip ng tama. Bakit? Sapagkat ang nasa isip nila na dahil nga ikaw ang hari, kapag ikaw ay hari na, so ibig sabihin kami mga tagasunod mo ay ah, makakaranas na rin ng kaginhawahan sa buhay, kasaganahan, at yung kapayapaan na dadali ng iyong pamumuno bilang hari ay aming tatanggapin. Kaya nga maalala ninyo, nag-aaway-away nga yung mga alagad eh. No? Merong isang ina, lumapit at yung kanyang dalawang anak ng mga alagad ng ating Panginoon, si James at John, ay sinabi niya, kapag kayo na po ang hari, yung akin pong anak ay ilagay ninyo sa isa, yung isa sa kaliwa, yung isa sa kanan. No? At dito po ay nag-aaway-away yung mga alagad doon sa posisyon na ano yung posisyon na meron sila kapag si Jesus na ang nagahari. At ito po yung, kaya nga sabi niya, kung gusto niyo maging mga tagasunod ko, dapat maging tagapaglingkod kayo. Kaya dito pinapakita ng Panginoon yung servanthood, no? Hindi yung pagiging leader. Ang pagiging leader ay kapag ikaw ay natutong maglingkod. Kaya dito, sabi nga niya, kahit ako ay, anong mapapala ninyo kahit ako ay isang hari na at ako'y nagahari na sa buong mundo. Kung ang inyong puso naman, ang inyong kaisipan ay para sa sarili lang at hindi talaga natutupad yung kalooban ng aking Ama. No? Ang sabi dito, mapapahamak naman yung inyong sarili dahil diyan sa mga kayamanan, karangyaan, no, katanyagan na ibibigay sa inyo kapag kayo ay tinakamtanan ninyo ang mga kayamanan sa mundong ito. No? Kaya sabi nga niya, ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? So, wala. So, ibig sabihin nga, kaya nga maalala natin na mayroong isang lalaking mayaman na lumapit sa ating Panginoon at nagtanong siya, Panginoon, anong dapat kong gawin upang ako ay maligtas? Ibig sabihin, para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ng ating Panginoon, sundin mo ang kautusan. Ang sagot ng lalaki, sabol pa sa aking pagkabata ay sinusunod ko na po ito. Pero ang sabi ng Panginoon, meron pang isang kulang sa iyo. Sabi niya, ibenta mo yung iyong ari-arian at ang mapagbilhan ay ibahagi mo sa mga nangangailangan, sa mga dukha. No? At itong lalaking ito ay lubos na nalungkot sapagkat siya ay napakayaman. No? Kaya kung titingnan po natin dito, kahit lahat ay nasa kanya na, kung walang sakripisyo, no, nawala ho yung element of sacrifice, ibig sabihin no, kaya ka nagsasakripisyo dahil meron kang buhay na pag-ibig sa puso. At ano man yung meron ka na pagpapala ng Panginoon ay pwede mong ibahagi sa iba. Kaya ito po yung napakahalagang elemento rito sa pagiging alagad. Dahil nga tinakwil mo na yung iyong sarili at ang nasusunod na ang Panginoon sa lahat ng iyong desisyon, maging anuman ang meron ka, ay kaya mo itong isakripisyo para sa kaluguran ng Panginoon, para sa kanyang pangalan, no? Para maitaas at patuloy na maranasan ng mga tao ang katotohanan ng Diyos sa iyong buhay bilang isang alagad. Kaya makikita ho natin na yung panghuli na hamon dito ay yung sumunod sa akin. So, meron munang dalawang mabigat. Yung first, deny yourself. Second, carry your cross. And then, ito yung pangatlo, then follow me. Doon ka lang talaga makasusunod ng lubos sa Panginoon. No, kapag tayo ay kaya na nating ilagay yung ating sarili sa ilalim ng kalooban ng Panginoon at siya na yung nabubuhay para sa atin. At ano man ang merong tayo na pagpapala na binigay ng Panginoon, kaya po natin isakripisyo na maging yung ating buhay. No? Kaya ito ay napakahirap na hamon. At yung pangatlo nga, sumunod sa akin. Na wala nang hadlang para ang isang tao ay sumunod sa Panginoon. Kaya nga dun sa verse 27, meron magandang assurance na binabanggit dito sa mga salitang ito. Sabi, sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama.
Sa panahong iyo'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. So, dito po makikita ho natin na ito na yung sinasabi ng Panginoon na pag siya na yung naghahari, no, darating yung panahon, no, sa pagkasabi darating ang anak ng tao na kasama yung kanyang mga anghel. So, ito na po yung kanyang kaharian. At taglay na yung dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. At sabi sa panahong ito, gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. So, kaya nga bilang mga alagad ng Panginoon, yung hamon sa atin na talagang ipailalim natin yung ating sarili sa kalooban ng Diyos. Yung matuto tayo magsakripisyo, huwag tayong matakot na ialay natin yung kung anong meron tayo, maging yung ating buhay. No? At ito po yung challenge talaga, napakahirap. Daling sabihin, pero para gawin ito ay mahirap. Pero tandaan ho ninyo mga kapatid, meron pong salita ang Panginoon. Lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal at nabibigat ang lubha sa inyong mga pasanin. Kung minsan, yung pagiging alagad, mayroon kang mga pasanin. Mahirap ito. Pero sabi dito, at ikaw ay aking pagpapahingahin. Sabi niya, pasanin mo yung aking pamatok. No? At mag-aral ka sa akin. Dahil yung aking pamatok ay magaan. No? At yung burden na ibibigay ko sa iyo ay magaan. Gumagaan ang lahat ng bagay, dumadali ang lahat ng bagay. Dahil hindi ka naman mag-isa. No? Pinasusunod ka ng Panginoon dahil kasama mo siya. Mahirap yung wala kang sinusundan. Dito, sumusunod ka sa Panginoon. Kaya dahil sumusunod ka sa Panginoon, hindi ka niya pababayaan. Sabi nga rito, yung mga anghel, no? Nakasama niya, pati yung kapangyarihan na dala-dala niya mula sa kanyang ama, ay napaka-lakas na kapangyarihan ito para tayo ingatan at pagpalain ng Panginoon at hindi mapahamak. At sabi nga, meron pong gantimpala. Magkaroon ho tayo ng lakas ng loob sa panahon ito ng ating pinagdadaanan at aangkinin po natin yung hamon ng Panginoon at gagawin po natin na atin pong itakwil yung ating sariling mga kalooban, kagustuhan at sumunod lamang sa kalooban ng ating Panginoong Yesus. At pangalawa, handa tayo magsakripisyo. At pangatlo, talagang tayo susunod ng buong buo. Meron din ng tatlong bagay na kasama yon. Ano po yun? Verse 25, doon ay sinabi, meron tayong buhay na walang hanggan. Verse 26, ang sabi rito, kaligtasan. At sa verse 27, ang sinasabi naman, gantimpala. So gusto ba nating maranasan yung buhay, kaligtasan, at gantimpala? Maging totoong alagad po tayo. Angkinin po natin yung hamon ng Panginoon na ito ay tunay na magkaroon ng kaganapan sa ating mga buhay. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.